Hi, good morning. Good morning guys. Good morning mga partners. Introduce ko muna yung sarili ko bago ako mag-start. Ako nga pala si Dawkins Aquino. Para sa mga nagsisimula na hindi pa nakakilala sa akin. Ako si Dawkins Aquino. Screen name ko sa Facebook is yung Scofield Aquino. Ako po yung, I represent yung Supreme Health Alliance Philippines on behalf dito sa subgroup natin na Team Aces Abu Dhabi. So marami kasing team yan. Subgroups kumbaga. Meron diyan Team Unstoppable, Team Astig. Yan, isa po tayo sa mga subgroup. Okay, so ako po yung isa sa mga nag-start o nag-establish na tong Team Aces Abu Dhabi. So actually, apat lang kami na nag-start 3 months ago. Ito, magpo 4 months na ago. Nag-start na itong Team Aces Abu Dhabi. Ako, and then si Obet Bitas ng Team Alane, siya yung leader doon. Tapos yan, meron tayong Team Dubai, sila Julius Magtulak. And yung partners ko, yung boss ko, sila Dax Mirabeles. Kami yung mga nag-start ng Team Aces Abu Dhabi. Of course, yung taong nag-invite sa akin. Yan. Ngayon pa lang, nagpapasalamat talaga ako sa kanya. Pero sa pinsan ko, kay Elros, yan. Ngayon pa nagpapasalamat na ako sa kanya kasi kung di niya ako na-invite dito sa Supreme Health Alliance, talagang di siguro ako benefits ng mga blessings, no, ng Team Aces ay ng Supreme Health Alliance. Yun. So thank you very much. Then bago lahat, i-welcome ko talaga muna yung mga bago. Okay, so this month kasi talagang marami tayong mga bago. So pasensya na din talaga sa mga hindi ko talaga ma-mention yung mga pangalan kasi medyo mahina tayo sa memory, no? Yan, sila Angel Nanding. Okay, so sila Renato Serna, sila Rochelle, Elena, sila kumari ko yan, sila Florence Miano, sila yan, Chris Baluwing, yan, marami rin yan bago member yan, mamimit nyo rin yan, idol ko yan. Chris Baluwing, yan, cycle na yan. Excited ako mag-cycle yan, baka hit na namin yan mga bukas, yeah. Yun, mamimit niya yan sa online din sa close group yun. Tapos yan, ito bagong idol sila Angel Nanding. Yan, na-hype talaga ako yan, bagong member natin, power na power yan. Alam nyo kasi dito sa negosyo natin minsan may up and downs talaga, maski saan naman siguro ng negosyo, pero alam nyo kapag merong mga bagong members na parang alam mo mas magaling talaga sa'yo o mas talagang mas powerful para sa'yo, na-hype ka rin na kumbaga nahahawa ka rin ng hype nila. Ito yung mga reasons kung bakit nagpupush ka o nag-go through ka pa rin para i-push yung Supreme Health Alliance, yung mga vision mo, mga goals mo. So yan, welcome again dyan kaya Angel Nanding. I think yan, from Florida yata kung di ako nagkakamali yan. Angel, welcome. Tapos good morning, actually gabi dito sa Abu Dhabi ngayon, pero sabi ko nga, marami na tayo. Medyo malapit na nga natin makover ang buong mundo. Joke lang. Joke lang, no? So, meron na rin tayo sa Canada. Bagong-bago natin. Ayan, sa Jakarta. Meron tayo dyan, Indonesia. So, may Pilipinas. Ayan, sila Rochelle. Rochelle, gising mo muna. Hindi, estudyante yan. Graduating student yan. Napaka-motivated na bata. Kamusta? Invited kami sa graduation na. Magsa-cycle na rin yan, taga Nueva Ecija. Okay, so meron na rin tayong Team A India. Okay, sa Team Asia, medyo maliit lang sila, tatlo parang sila doon. Kasi medyo inaalagaan ko kasi kapag ibang lahi din, yung mga marketing materials natin, hindi nila gano'n naintindihan. So, kailangan i-compose din natin sila ng mga English presentation nila at saka English marketing materials nila. So, medyo big challenge kapag meron tayong mga ibang lahi na members. So we pray sana maintindihan tayong presentation na to. Okay, so yan, bago ako mawala, yon si Dubai, sa Team Dubai natin, yan sila Chris Baluwing, leader ng Dubai. Tapos yon, meron din tayong ilang members sa Japan pero hindi rin sila ganun ka-active. Alam mo, iba't ibang bansa, iba talagang tradition. Medyo busy sila doon talaga. So, yan, meron din akong bagong open yung kamag-anak ko rin sa Italy, sa Team Italy. Yun, good luck. So, yun, bago ko makalit pa rin, sila RDC, taga Leyte, si Richelle de la Cruz. So, actually, siya yung nag-push sa akin.
para gawin tong video na to. Talagang minamadali ko actually. Actually galing ako hospital, 2 days ako sa hospital, kalalabas ko lang kayo ng umaga. So itong gabi, gusto ko talaga matapos tong video na to kasi napaka-importante sa akin ng video na to para ma-share sa inyo. Sabi ko nga, one team, one goal tayo lagi dito. So teamwork tayo. Napaka-importante para sa akin na ma-share sa inyo to. At least, sabi ko nga, isa tayo ng galaw. Sana ma-benefits din kayo kung ano yung strategy na ma-share ko sa inyo. So ngayon pala nagpapasalamat na ako sa mga nagbukas ng video na to, para bigyan, for giving my opportunity na ma-share sa inyo tong video na to. Okay, sana tapusin nyo. Pasensya na lang din kasi medyo matagal akong di talaga nag-present. Actually ito nga, tapat lang ako ng camera ng PC pero medyo kinakabahan ako. So pasensya na, no? So kay regards kay Rachel De La Cruz, yan, taga Leyte, you know. So thank you very much sa time tsaka dito sa pagbukas ng video na to. Okay. So bago ako magsimula, sana gusto ko sana i-share sa inyo to. Actually itong ESBI, isa sa mga mindsettings ko rin na gusto ko rin ma-achieve in the future. So siguro lahat naman kayo familiar kay Robert Kiyosaki. Siya yung author ng Rich Dad Poor Dad. Okay, so isa siyang businessman, isang investor, meron siyang book author din siya. Actually meron niya akong isang libro niya. Ito, si Why We Want You to Be Rich, kasama niya si Donald Trump. So dito sa book na to, meron isang chapter dito na they highly recommend yung network marketing. Okay, ako to binili itong libro na to. So I think chapter 11 yata, they highly recommend na yung network marketing as a good business para sa atin, no, na nasa middle class o kaya dun sa mga tao na gusto mag-succeed, okay, sa financial problems. Okay, so I suggest basahin po yung mga libro nila. Mostly yung mga libro ni Robert Kiyosaki at ni Donald Trump, ano doon yun po sa SWA library natin. So 2,145 books. I'm sorry to say, talagang busy, hindi ko talaga siya nababrowse. Nabrowse ko siya pero hindi ko siya nababasa. So medyo naubusan ako ng time dyan. So I suggest, hanapin yung mga libro nila na author sila. Ayan, kayo na pong bahala mag-browse. So malaking tulong po yan sa financial knowledge, no, para malagdagan yung mga knowledge natin. I highly suggest din po yung internet marketing kasi humingi rin po ako ng advice sa mga uplines, yung kay Edward Reformina. Yun po yung ina-advise nila sa akin na basahin. So i-share ko rin po sa inyo, nasa SWA library naman po yan. So maraming salamat. Tapos ito, share ko na sa inyo, simulan ko to. So ito yung fourth quadrant o yung apat na quadrant ng cash flow quadrant ni Robert Kiyosaki. So yung ESBI, so andito po lahat yung apat na klase ng tao na kumikita ng pera. Okay, so yung E stands for employee. So sa ngayon po, tayo po yan o karamihan po sa atin andyan po sa quadrant na yan. So as a employee, tayo po ba kapag nagtrabaho tayo sa loob ng isang buwan, kikita po tayo. Tama, yun po yung tinatawag natin na sweldo. Tama. So paano naman po kapag tayo po huminto ng pagtatrabaho? So let's say, isang buwan di tayo nagtrabaho, kikita po ba tayo? Siyempre hindi. Diba? 2 buwan, pwede, diba? Sick leave. Pero 3rd month, sa tingin nyo, susweldohan pa rin ba kayo ng kumpanya nyo kapag kayo may sakit? Siyempre hindi na, diba? So as a employee, habang nagtatrabaho tayo, meron tayong kinikita. Tama? So yung pangalawang quadrant is yung mga self-employed. So sino ba yung mga self-employed? So best example niyan is yung mga doktor o kaya mga dental clinic o kaya may mga maliit na business o kaya may maliit na sari-sari store. Okay? Sila yung mga tao na may sariling negosyo, tapos at the same time sila rin yung mga empleyado. Meaning to say, kapag sila umabsent, sila hindi pumunta sa clinic nila, hindi sila kikita. Of course, siyempre walang tao sa negosyo nila. Tama?
So, in a short term, sila po pala yung mga tao na bibilang sa left side of the quadrant na nag-create ng active income. So, bakit active? Hanggat active sila, nag-generate sila ng active income. Paano kapag hindi mo na kaya magtrabaho, may sakit ka, hindi ka makakapasok, na-aksidente ka, na-injured ka, may income ba ba? Siyempre, wala na. Hindi na active yan. Tama? So, inactive na yan. Inactive income na. So, kung isipin nyo, hindi siya safe na quadrant. Okay? Tama? So, dito naman tayo sa right side of the quadrant, which is the rich side of the quadrant. So, B is stand for businessman. Okay? So, ano po ba yung mga businessman? Sila yung mga tao, na nag-hire, nag-i-employed ng mga tao na magtatrabaho para sa kanila. Okay? So, best example na may bibigay ko po sa inyo yung sa mga SM malls, isang malaking kumpanya. So, ito yung malaking kumpanya, nag-hire ng napakaraming thousands ng empleyado para magtrabaho sa kanila. So, in short, they do leveraging. Nagli-leverage po sila. Ano po ba yung leveraging? Pagpaparami po ng effort sa pamamagitan po ng ibang tao. Okay? So, may ito say, kapag sila po, maski hindi po sila pumunta sa trabaho nila, o maski natutulog lang sila, o maski anumang ginagawa nila sa buhay nila, may mga libo-libong tao nagtatrabaho para sa business nila. Tama? So, they still generate income. Okay? So, while sleeping. So, parang masarap, di ba? Parang masarap maging businessman kaysa maging empleyado. Okay? So, ano po ba yung mga fourth quadrant po? Pang-apat na quadrant, yung I. So, I stands for investors. So, ito na po, pinag-uusapan na po dito mga millions of money, billions. Ito na po yung money muna, yung pera muna yung nagtatrabaho para sa iyo. So, ano po ba yung example niyan? Stock market, pinaka best example. Bibili ka ng isang part ng company na i-invest mo din yung pera mo, and in the end of the year, mag-gain siya ng interest dahil ginamit ng company yung perang in-invest mo. So, in a short explanation, the money works for you. Mas masarap, di ba? So, kapag may pera ka na, yung pera mo na mismo ang magtatrabaho para sa'yo. So, it's still generating income para sa'yo. Okay? So, dito pala sa rich side or sa BNI quadrant, they focus how to create passive income. So, ano po ba yung passive income? So, ito po yung uri ng income na pumapasok sa'yo maski wala ka dun sa lugar na yun. Parang nag-generate ka pa ng income maski wala kang ginagawa. Tama? So, ito yung passive, ito yung tuloy-tuloy. Hindi kagaya sa left side, active income. Kapag ikaw huminto ka, hinto na rin ang income. Yung passive, maski ikaw huminto, maski wala kang ginagawa, tuloy-tuloy pa rin yung income. So, kayo na yung mag-isip kung saan nyo gusto, diba? So, I suggest, i-work out natin with all our best na lumipat from employee to businessman, to business mindset. Okay? In short, to poor mindset is into rich mindset. Okay? So, ano po ba pinagkaibahan yan? Nung poor side and rich side. So, yung mga poor side, they build liabilities. So, ano po ba yung liabilities? Liabilities, ito yung mga something na naglalabas sa bulsa mo, let's say pera, na hindi naman, something na lumalabas sa bulsa mo na wala ka namang inaantay na kapalit.
o nababalik. So ano po ba yung example niyan? So let's say, pinaka-best example yan, malaking S sa mall. Nabaitaan mo lang may sale sa mall, pupunta ka na, meron kang kapirasong cash, pupunta ka sa mall, sa shopping mo yung pera mo, bibili mo ng gadgets, damit, shopping. Pagkatapos wala na, you just expense, no? Gumastos ka lang, pero wala kang in-expect na kapalit. Okay, so yun yung my liabilities, in short, sa Tagalog, sa gastos. Okay, so sa rich side naman, they focus on how to build assets. So ano ba yung assets? Ito yung something na maglalabas sa bulsa mo na may na-expect ka na babalik, o kaya interest, o kaya kapag naglabas ka ng pera, may in-expect ka na lalaki yung pera mo. So sa yun, parang sa investment, pinaka best example is investment, o kaya mga gagastos ka sa mga titles, mahal pa, diba? Kapag bumili ka ng mga titles, tumataas yung value niya, o kaya nag-i-invest ka sa mga golds, yan, mga isa sa mga assets yan. Something na nagbe-build ng nag-generate ng potential income para sa'yo. So yun yung mga example ng assets. Okay, so pangalawa, sa ways of thinking, kung paano ba sila mag-isip. So sa mga sa poor side, sobrang negative. No? Mga negative people, yan, iwasan nyo yan. Naku, wala sa inyo tutulong yan. Sila yung mga tipong i-discourage kayo, alam nyo na tama yung ginagawa nyo, tapos lalapit sa inyo yan, i-discourage kayo. Yan yung mga negative people na kayo, iwasan yan. Tapos talaga, tapos yung mga positive, ito yung mga willing talaga na mag-succeed, no? Ito nga sinasabi ko, mga whatever it takes kapag gumalaw. Positively sila lagi kumilos, and they give, as a result, binibigyan din sila ng positive results. Sabi ko nga, 100% positive is always 100% better than negative. So, kayo nang bahala mag-isip kung saan nyo gusto dyan, Tapos, yung pangatlo, close-minded. Ito yung mga klase ng tao na kapag in-offer mo ng isang magandang opportunity, maski hindi nila pinag-aaralan pa, they always say no. No, takot na sila. Let's say, ito let's say, nilapitan mo sila, sir, meron ako sa inyo mapakita magandang opportunity, sila yung kagad nagsabi ng no. Without, maski hindi pa nila napag-aaralan pa yung ino-offer mo. So sa rich side naman, very open-minded sila. No, sila yung mga tao na kapag in-offer mo ng magandang opportunities, binibigyan talaga nila ng time para pag-aralan yung isang bagay bago sila nag-yes or nag-no. Okay? So, dito sa poor side, they work hard. They work hard. No? Tapos, sa rich side, they work smart. Okay? So, hindi ko na masyado i-explain dyan. Ano naman siguro ibig ko sabihin. Then, sa poor side, they always have reasons. Kapag in-offer mo sila, marami silang dahilan. Ay, wala akong time. Pagod ako, busy ako, marami akong gagawin. Hindi ko kaya yan. Diba? Ay, hindi ko linya yan. Sila yung maraming reasons. Which is, sa rich side naman, marami silang ways. Okay, no? So, gagawin ko ng paraan yan. Hanapan ko ng oras yan. Paano ba gawin yan? Yan yung mga way of thinkings ng mga rich side. So, dito, kaya ko sa inyong pinakita para bigyan kayo ng vision na wala naman talagang empleyado na naging rich. Okay? So, kaya tayo nagnenegosyo para makalipat tayo dun sa rich side, which is yung business mindset. And sooner,
Kapag talagang maganda na yung kita natin, meron tayong business, yun na yung time na pupunta tayo sa ibang level na mag-i-invest na tayo. Okay? So, hindi ko naman sinabi na kailangan may billions or millions tayo para makapunta sa investor level. Actually, yung sa sinasuggest ko rin na medyo bigyan nyo rin ng oras yung pesos and cents. Doon tinuturo kung paano tayo makapag-invest, tayo mga nagtatrabaho sa maliit na halaga. Full time bumili ng shares ng maliit lang yung kapital. So, pwede tayo mag-start sa worth 5,000 pesos. Second level is pwede rin tayo mag-start in 25,000 pesos sa stock market. So, moving to that, sa susunod pag-usapan natin, okay? So, proceed na tayo doon sa gusto kong i-share sa inyo. Okay? Medyo kumakain pa tayo oras. Thank you. Nandiyan pa rin ako, pinapanood pa rin tayo. Pinapanood pa rin itong share ko. Okay, so move on na tayo dun sa gusto kong i-share sa inyo. Okay. So, yun. So, itong i-share ko sa inyo, yung tinatawag natin na power of 3 heads. So, using this strategy, ma-maximize natin yung effort natin. Okay? So, let's say, gusto mo rin naman talagang seryosohin yung Supreme Wealth Alliance, I suggest, ito po yung gawin natin yung strategy. So, nung nag-start po ako, dito na ako kagad nag-start. Nag-start po ako ng 3 heads. Pero, I highly suggest na mag 3 heads kung talagang gusto nyo seryosohin. Kung matatandaan nyo, si Romel Aguas, siya yung pinaka-latest natin na millionaire. Dalawa lang po yung heads niya. Pero na-reach niya yung millions in 1 year in 2 months. No? Of course, hindi naman yun overnight. No? Lagi kong sinasabi, may katambal talagang hard work yan. Strategy, tsaka lagi niyang never stop learning talaga. Ako hanggang ngayon talagang pinag-aaralan ko. Lagi ako nagtatanong sa kanila kung paano talaga nila ginagawa, kung ano talaga dapat kong gawin, kung ano talaga yung paano tayo mag-expand, paano tayo magdadami ng mas mabilis, paano natin ma-improve yung marketing natin. Lagi ko yun sa kanila tinatanong, talagang 100% support sila kapag tinanong mo sila sa tungkol sa mga ganyan. So, eto, sana hindi mag-leak yung video kasi kung napapansin nyo, hindi sila nag-release ng mga ganitong klaseng video. So ito, sa team lang natin, personal ko ta siyang strategy. Bago ko in-start yung Supreme Wealth Alliance, pinag-aralan muna namin kung paano i-maximize yung income. Since nung una pa lang nakita ko talaga yung Supreme Wealth, yung marketing plan ng Supreme Wealth Alliance, na talagang grabe, wala talagang sayang sa effort ng team. Kung lahat talaga gagalaw, mabe-benefits ka tayo talaga lahat ng teamwork, ng mga spillovers. Yung power of 3 heads, sobrang sarap gawin. Okay, so paano ba to nag-work out? So usually kapag ikaw nag-start, ito ka lang, di ba? So dito ka mag-start, wait yun, okay. So mag-start ka as isa ka lang, okay? So imbes na mag-invest ka for 1 account, you will invest for 3 accounts. This is 7,500. Okay? So, positioning is very important. Napaka-importante kung paano mo siya ipoposition. Remember, 2, 3, and 7 goes up. Pass up yan. PS3. Pass up, 3 up, pass up. Mapupunta sa taong nag-refer sa'yo. Okay? So, ito si head number 1 mo. Sa first invite mo, mapupunta yung benefits ng commission o yung $20 papunta sa'yo. Tama? So, goes to you. Yung second referral mo, mapupunta kay upline. So, nag-invite sa'yo. Sa nag-invite sa'yo. Si third sign up mo, mapupunta ulit kay pass up. Tama? Si fourth, 5, and 6
lahat ng 237 yan, lahat ng 237 yan, yung pass up, 3 up pass up, mapupunta sa'yo. Okay? So, maliwanag, no? So, yung positioning, since bumili ka ng 3 accounts, lahat yan nakapangalan sa'yo, ipoposition mo yan sa position where, kung saan ka magbe-benefits. Okay? So, let's say, pwede mo siyang iposition yung second account mo kay number 1. So, this is you. Number 2. And number 4, ito yung number 3 account mo na ikaw din. So, doon mo siya pwedeng i-position para lahat ng 237 yan mapapass up sa'yo. Okay? So, positioning is very important. Napaka-importante. Hindi mo siya pwedeng i-position sa 2 and 3 or either sa 7. Kasi lahat ng effort ng magiging effort mo, since na account mo siya, ay mapupunta kay upline. Tama? Okay, so na intindihan nyo naman, no? So, hindi mo siya po pwedeng i-position sa 237. Since na kapag pinosisyon mo siya doon, mapupunta siya lahat kay upline. So, siguro nang walang gustong mangyari yun. Okay? So, buray ko muna to. Okay? So, ito yung positioning. So, ito yung advantage. Ito yung advantage niya. So, let's say, ito na yung first account mo. Ito na yung second account mo. Win-workout mo ngayon si Cycle. Okay? Win-workout mo si Cycle. Nag-cycle ka. Rehead dyan, di ba? Ito na yung rehead na free. Okay? So, sa second account mo, ilan na lang kailangan? 4. So, 1, 2, 3, 4. Rehead na yan. Follow me matrix. Tama? So, si number 3 account mo, si third account mo, ilan na lang kailangan? 4 na lang, di ba? So, 4 na lang ulit, cycle na naman. Naka-follow me na naman siya doon. Okay? So, dito sa matrix na to, si 1, 2, and 3 account mo, sama-sama na sa isang matrix. Bakit ba? Ay. Sama-sama na sa isang matrix. So, paano? Let's say, eto, nag-cycle. So, follow me siya doon. DR mo to, di ba? Magpa-follow me siya doon. So, 3 na lang kailangan mo. Workout mo yung 3, cycle ka na naman. So, lumalabas, si 2 tsaka si 3 mo, ilan na lang kailangan? 4 na lang ulit. So, 4 lang ng 4 yung kailangan mong i-workout. So, laging mangyayari niyan, yung i-workout mo siya, ganito lang lagi, yung kalalabasan ng matrix mo. So, ibabalance mo lang siya. Ibabalance mo lang siya kung paano siya puposition dun sa matrix. Kasi, ikaw yung may control eh. Ikaw yung magko-control dun sa sign-ups, dun sa papasok sa account mo, mamumonitor mo. Imagine, di ba, meron naman tayong website na makikita mo lahat ng sign-up, tapos well communication sa mga members, kung paano mo siya ipoposition. So, let's say, ito na naman si 1, 2, 3 mo. Ang good news kasi dyan, habang ginagawa mo siya, dumadami yung direct referral mo. Tama? Siyempre, nag-i-invite ka pa rin. Yung mga direct referral mo, nag-i-invite din sila. Okay. Ang good news, para ma-fill up mo yung isang matrix, hindi lang ikaw yung nag-workout para dun sa matrix mo. Diba? Remember, you create leaders. Meron ka ng mga leaders. Meron ka ng mga tao, members, na mag-help sa'yo para ma-fill in yan. Nag-i-invite ka, and at the same time, every time they cycle, they follow you on your matrix.
susundan ka nila sa matrix nila. In short, natutulungan ka nila para ma-fill in si matrix. Tama? So, rehead ka na naman. Rehead ka na naman doon. Workout mo na naman si account number 2 mo. Okay? Hindi ko na bibilangin kung ilang matrix o ilang cycle na yung nangyari. Di ba? Ilang $20 at ilang pass up na yung nangyari doon sa pinakita ko, no? Pero dito sa study na to, isang effort lang ginagawa mo, pero 3 times yung benefits na na-receive mo. Nagigets niya ba? Tama, di ba? Same effort, pero different results. Okay? So, i-compare mo yan. I-compare mo yung power of 3 heads sa isang heads lang. Let's say, isa lang yung heads na win-workout mo. Ayan ka. Nag-invite ka ng 6. Cycle ka. Okay? So, pag cycle mo ganon, 6 na naman yung kailangan mo. Let's say, pangat ko talaga magsulat. Joke lang. Yan. O, so, 6 na naman. Magsa-cycle ka na naman. Okay? So, aantay mo sila mag-cycle. Kapag mag-cycle si number 2 mo, yung first invite mo, magre-raid yan sa'yo. Okay? So, yung sa pinakita ko, so using the power of 3 headings, dito namumultiply yung results na ginagawa mo. Okay? So, meron din na power of 7, pero sabi ko nga, si Romel Aguas, dalawang account lang ginamit niya to hit 1 million. Ito lang, kaya recently lang. Kaya, alam ko itong week lang na to niya na na-hit yung ano niya. 2 heads lang siya. Okay? So, siguro sa susunod, explain ko naman yung core group. Kung paano naman kayo mag-benefits ng core. Pero sa ngayon, ito munang power of 3 heads. Pero sana, naiintindihan nyo, medyo magulo talaga ako mag-explain pa kasi sabi ko medyo matagal na akong hindi nag-represent nito. Pero share ko lang, no? Share ko sa inyo. Very lenient. Ito yung very transparent. Na ito yung marketing plan na ginagamit ko. Okay, ito yung strategy na ginagamit ko. Sobra mag-benefits to kasi yun nga, namumultiply o 3 times yung potential income dahil tatlo yung account na ginagamit ko. So hindi ko naman siya binuksan ng sabay-sabay no, alam ng member, alam nila Obet yan. Sabay-sabay kami open dito, isang account lang. Okay? So nung nag-open ako ng isang account, naka-cycle muna ako ng isa bago ko in-open sa second account. Okay? So nung naka-cycle si number 2 ko, tsaka ko in-open si third. Okay? So actually, si 1 tsaka 2 in-open ko pala agad. Tsaka ko lang in-open si third. So, nasa inyo kung paano nyo gustong simulan. Pero, I suggest talaga, kung gusto nyo talaga i-full time, gusto nyo talagang hatawin, gusto nyo talaga seryosohin itong Supreme Wealth Alliance, I suggest, try nyo yung 3 heads. Okay? So, ganun din naman, kung may puhunan din naman, i-try nyo to. Okay? So, yun, medyo tapos na. Pero, final na lang, gusto ko na lang i-share sa inyo. Ito kasi, tapos na ako dun sa gusto kong i-share, no? So, dito na lang sa last. Nung nakita ko kasi to, nagbago din talaga yung pananaw ko. So, ito yung isa sa mga motivation ko, kaya tuloy-tuloy ko siyang ginagawa. Kaya, na-involve ako ng gusto sa network marketing. Actually, hindi lang ito yung una kong company. Medyo marami na rin. Nag-start kami niya nila Obet. 2005 pa sa IGN Portal. Yun, na open mind kami sa ganitong negosyo. Meron talagang kitaan. Pero, yun nga, dapat focus ka kung paano mo siya gagawin ng tama. Hindi ko naman sinasabi na veteran na kami, magaling na kami dito sa ganitong klaseng negosyo. Hanggang ngayon, talagang pinag-aaralan namin namin kung paano to siya gawin ng tama, kung paano
kami mag-benefits, paano kami magiging blessings din sa ibang tao habang ginagawa tong ganitong klaseng negosyo. Ito lang isa sa mga motivation ko gusto kong i-share sa inyo na natutunan ko rin sa huling narinig ko rin sa huling network marketing company na sinalihan ko. Yan yung mga boss ko, sigurado makaka-relate. Okay, so tawag dito yung yung go to home, come back home. Okay, go to work, come back home. Ay, mabubulo na naman ako. Dahil lagi ko kapag lagi ko tong sinasabi, lagi ako nabubulo. Go to work, come back home. So ganito kasi yan, di ba sa generations natin, so let's say yung lolo ko empleyado siya for a long time, at let's say 25 years siya naging empleyado. No, ano sabi niya sa tatay ko? Anak, mag-aral ka mabuti para pagdating ng araw maging magaling ka na empleyado. So ganoon nga yung nangyari. Yung time ng lolo ko, in 25 years naging empleyado siya. Okay? So paano naging sistema ng buhay niya? Go to work, come back home. 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 After 25 years, matanda na siya, hindi niya na kaya magtrabaho. Sabi niya sa tatay ko, anak, ito na yung baton ng pagiging empleyado, ikaw naman. No? Mag-aral ka mabuti para maging mahusay kang empleyado. Okay? So sabi ng tatay ko, okay dad, ako na yung baton, ako naman. So ginawa ng tatay ko, go to work, come back home, 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 go to work, come back home. After more than 20 years, hindi niya na kaya magtrabaho. Same thing na sinabi sa akin ng tatay ko. Anak, mag-aral ka mabuti para pagdating ng araw, maiaw mo sa hirap ang pamilya natin, magkaroon ka ng magandang trabaho, maging empleyado ka. Okay? So, yung papa ko, pinasa niya sa akin baton. Medyo masunod naman ako, nag-aral din naman ako ng mabuti. But still, I holding the baton. Siyempre, di ba? Ganun ang ginawa ko pa rin. Go to work, come back home, 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 go to work, come back home. I'm 34 years old na ngayon. 34 years old na ako ngayon. At hawak ko yung baton ng pagiging empleyado. Di ba ang sarap isipin na sa susunod na generation ko, ipapasa ko na yung baton sa magiging anak ko, na anak, ito na yung sasabihin ko. Anak, ito yung baton. Mag-aral ka mabuti para sa pagdating ng araw, maging magaling kang negosyante. Okay? So, di ba? Parang nakakatakot isipin how many years of your generation na empleyado kayo ng clan mo. Di ba? Na pwede mo naman putulin dito. Okay? Na sana, nasa susunod na generation natin, yung ipapasa natin yung baton sa magiging anak natin, ay magiging negosyante naman. Okay? O businessman. O sila na yung magiging boss. Sila na yung may-ari, sila na yung nagmamanage ng sarili nyong negosyo, ng sarili nyong family business. Tama? So, sabi ko nga, bata pa ako. I'm only 34 years old. Meron pa akong mahabang panahon para gawan to ng paraan. Naputulin yung long years of generation ng pagiging empleyado ng clan ko. Okay, it's up to you guys. Na-share ko lang sa inyo to. Pero I know most of you nakarelate dito sa pinakita ko. Again, maraming salamat sa tumapos ng video ko, sa video na to. I apologize din. Talagang
bigyan ko lang siya ng maiksing oras, hindi ko siya talaga napag-aralan maigi, ni-review ko lang siya. Pasensya na. Pero hopefully, sana nag-benefits pa rin maski pa paano sa inyo. Sana nakatulong ako maski pa paano, maski maliit lang. Maski maliit lang yung naitulong ko, o maliit na idea lang yung naibigay ko. Talagang binavalue ko yun. Ito yung sharing ko lang para sa inyo. God bless para sa ating lahat, at God bless our journey. Okay. Sa ngayon, sign out muna, pahinga muna. Focus tayo sa learning, pag-aralan at maigi, sa health natin. Lagi mo ina-advise, kagaya sabi ko, galing lang ako sa hospital. Medyo kinukulang ako ng tulog, tapos long hours of work, hindi nakakain ng maigi. Ingatan natin sarili natin, health is wealth. God bless sa ating lahat. Tuloy-tuloy lang tayo, never stop, tsaka huwag tayong magkukwit. Yun lang talagang lagi ko sinasabi sa mga bagong members, bago ko sila invite. Kung mag-quit kayo, huwag na kayo mag-join. Yun lagi kong sinasabi, kasi yung network marketing para lang sa mga taong gustong maging successful. Kung gusto nyo maging successful, huwag kayong never stop learning. Lagi nyo pag-aralan. Yun lang. God bless sa ating lahat. Thank you.